Pinalaya sa sariling pamamahay sa gabing bumabagyo, habang kip-kip sa dibdib ang papel na nagpapatunay ng kanyang pagdadalang tao. Sa loob ng nagliliwanag na mansyon, nagdiriwang ang kanyang asawa at ang ahas na pinsan nito, kasama ang biyenang walang habag. Tinanggalan ng dangal, ninakawan ng pamilya, at sa gitna ng malamig na ulan, tahimik na binawian ng buhay ang tanging anghel sa kanyang sinapupunan. Subalit mula sa putika ng kawalang hiyaan, babangon ng isang ina. Paano niya sisingilin ang mga taong pumatay sa kanyang pag-asa? Pirmahan mo na ang annulment papers, Amara. Huwag mo nang hintaying kalad ka rin pa kita palabas. Ang mga salitang yon ay tinitigan ni Amara na tila mga patalim na dumaan sa kanyang lalamunan. Walang emosyon ang mukha ni Lucas, ang lalaking pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar. Nakatayo siya sa gitna ng malawak at magarang sala ng pamilya, daluyon, habang ang kanyang nanginginig na kanang kamay ay nakabaon sa loob ng bulsa ng kanyang palda. Mahigpit niyang hawak ang isang pares ng maliit na sapatos ng sanggol na kulay puti. Plano sana niyang isurpresa ang asawa ngayong gabi upang ibalita ang isang himala, ang pagbubuntis na matagal nilang inasam. Ngunit sa halip na pagdiriwang, sumalubong sa kanya ang isang mesang puno ng mga pekeng litrato niya kasama ang isang estrangherong lalaki at mga palsipikadong bank statements na nagpapakitang nililimas niya ang pondo ng ospital. Bakit ayaw mong magsalita? Naubusan ka na ba ng palusot? Ang malamig at mapanghamak na boses ni Doña Serapina ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Nakahalukip-kip ang matanda. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa na tila isang dumi na nakapasok sa kanilang malinis na palasyo. Sinasabi ko na nga ba, ang basurang galing sa estero, bihisan mo man ng ginto at pakainin sa pilak, aamoy at aamoy pa rin ang pagiging mahirap. Isang linta na sumipsip sa yaman ng anak ko. Sa tabi ni Lucas, nakatayo ang pinsan nitong si Felicia. Pilit na pinapahiran ng babae ang mga pekeng luha sa kanyang pisngi, habang dahan-dahang hinahaplos ang likod ng nagngangalit na asawa ni Amara. Lucas, tama na. Huwag mo nang saktan ang sarili mo. Baka masaktan pa natin si Amara. Tanggapin na lang natin na niloko niya tayo, na ginamit niya lang ang kabaitan ng pamilya ninyo. Gustong sumigaw ni Amara. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili at sabihing lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan, isang malupit na bitag na inilatag mismo ng ahas na umuunawa, kunwari, sa kanyang asawa. Ngunit tila umurong ang kanyang dila nang makita niya ang mga mata ni Lucas. Wala siyang nakitang nikatiting na pagdududa, tanging pandidiri at pagkamuhi. Pinili nitong maniwala sa mga piraso ng papel kaysa sa 5 taong tapat na pagmamahal at pagsisilbi niya bilang asawa. Bago pa man siya makapagpaliwanag, marahas na hinawakan ni Lucas ang kanyang braso at kinaladkad siya patungo sa malaking pintuan. Wala siyang nagawa, kundi magpaubaya sa lakas ng lalaki. Ang mabigat na pinto ng mansyon ay isinara ng buong bagsik. Naiwan siyang mag-isa sa labas habang ang kalangitan ay nagbubuhos ng matinding puot sa pamamagitan ng malakas na ulan. Basang-basa ang kanyang manipis na damit. Ang lamig ay mabilis na tumagos sa kanyang balat hanggang sa kanyang mga buto. Ngunit mas malamig ang pakiramdam ng pagtataboy ng kaisa-isang pamilyang kinilala niya. Wala siyang dalang payong, wala ni isang kusing sa bulsa, at ang tanging bitbit niya ay ang damit na suot at ang maliit na sapatos sa kanyang palad. Habang naglalakad sa madilim na kalsada, papalayo sa mataas na gate ng mansyon, isang matalim na kirot ang biglang sumaksak sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan. Napapikit siya sa sobrang sakit, napahawak sa kanyang puson, at unti-unting napaluhod sa magaspang at basang semento. Naramdaman niya ang pamimilipit ng kanyang mga laman sa loob. Kasunod nito ay ang pagdaloy ng isang mainit na likido sa kanyang mga hita na mabilis na hinugasan ng walang awang ulan. Hindi na niya kailangang tingnan kung ano yon. Bilang isang nurse, alam na alam ng kanyang buong pagkatao ang kahulugan ng ganoong klaseng sakit. Binabawian ng buhay ang kaisa-isang anghel
na naging bunga ng kanyang tapat na pag-ibig. Wala siyang inilabas na sigaw o hagulgol. Tanging ang pamamanhid ng kanyang kaluluwa ang bumalot sa kanya. Sa bawat luhang sumasama sa tubig ulan sa kanyang mukha, namamatay din ang babaeng nagmahal kay Lucas Daluyon. Sa gitna ng kanyang paghihingalo sa kalsada, inilabas niya ang maliit na sapatos mula sa kanyang bulsa. Ikinuyom niya ito ng buong higpit hanggang sa bumaon ang dulo nito sa kanyang palad. Hindi alintana ang sakit sa balat dahil mas duguan at sugatan ang kanyang puso. Ang pagmamahal na inialay niya ay tinumbasan ng kamatayan ng kanyang kinabukasan. Habang lumalabo ang kanyang paningin at unti-unting kinakain ng dilim ang kanyang kamalayan, may napansin siyang isang lumang sasakyan na huminto sa di kalayuan. Ang mapusyaw na liwanag ng mga ilaw nito ay tumama sa kanyang nakadapang katawan, ngunit wala na siyang lakas upang alamin kung sino ang nasa loob. Unti-unting pumikit ang mga mata ni Amara habang ang lamig ng paligid ay tuluyang pinapatay ang tibok ng kanyang dibdib. Patawad, anak. Isama mo na lang ang mama. Ang huling bulong ng kanyang isipan bago siya tuluyang magpaubaya sa kawalan. Ngunit sa kabilang dako ng kadiliman, naghihintay ang amoy ng malansang isda at ang init ng isang lumang kumot. Ang maalat na simoy ng hangin at ang matapang na amoy ng daing ang unang gumising sa kamalayan ni Amara. Sa halip na ang malambot na kama sa loob ng air-conditioned na kwarto ng mansyon, naramdaman ng kanyang likod ang matigas na sahig na kawayan, ang init ng isang magaspang at pinagtagpi-tagping kumot ang pumulupot sa kanyang nanginginig na katawan. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, bumungad sa kanya ang bubong na gawa sa pawid kung saan tumatagos ang manipis na sinag ng araw. Sa isang sulok, nakita niya ang isang matandang babae na nag-aayos ng mga basyong bote at lumang dyaryo. Siya si Tita Flora, ang mangangalakal na nagligtas sa kanya mula sa malamig na yakap ng kamatayan sa kalsada. Sinubukan ni Amara na bumangon, ngunit isang matinding kirot ang gumapang mula sa kanyang puson. Kasabay ng sakit na yon ay ang pagbalik ng lahat ng alaala. Ang mga pekeng ebidensya, ang mapanlait na mata ni Doña Serapina, ang malamig na pagtataboy ni Lucas, at ang dugo sa ulan. Kapakapa niya ang kanyang tiyan. Wala na ang munting umbok na nagbigay sa kanya ng lakas. Wala na ang buhay na kumakapit sa kanya. Isang matinding paninikip ng dibdib ang naramdaman niya. Tila may malaking bato na dumagan sa kanyang paghinga. Hindi siya sumigaw. Walang lumabas na boses mula sa kanyang lalamunan. Tanging ang walang katapusang pag-agos ng maiinit na luha ang bumasa sa matigas na unan. Nilapitan siya ni Tita Flora, umupo sa kanyang tabi, at tahimik na hinaplos ang kanyang buhok. Sa paghaplos na yon ng isang estranghero, naramdaman ni Amara ang kalinga na ipinagkait sa kanya ng sarili niyang asawa. Tila tinangay ng alon ang mga taon, hinugasan ng dagat ang mga sugat ng kahapon hanggang sa mag-iwan na lamang ito ng mga peklat na nagpatibay sa kanyang kaluluwa. Ang dampa ni Tita Flora ay unti-unting lumawak at napuno ng mga munting yabag ng mga batang pinagkaitan din ng tadhana. Ito ang naging bahay ng pag-asa. Dito ibinuhos ni Amara ang lahat ng pagmamahal na sana ay ibibigay niya sa nawalang anak. Sa 5 taon na lumipas, naging ina siya ng mga ulila, nagtuturo, nag-aalaga, at naghahanap ng paraan upang maitawid ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa tulong ng mga mahihirap na mangingisda sa baryo. Sa lahat ng mga batang kanyang kinupkop, may isang umangkin ng buong-buo sa kanyang puso, si Yoshiel, isang 5 taong gulang na batang lalaki na may maputlang mga labi at mahinang puso, ngunit may mga matang puno ng liwanag. Nakatayo si Amara sa maliit na kusina. Hinahalo ang mainit na lugaw sa isang lumang kaldero. Dinala niya ang isang mangkok nito sa hapag kung saan nakaupo si Yoshiel na nakangiti sa kanya. "Kain na, anak, para lumakas ang katawan mo." Malamig na wika ni Amara habang sinusubuan ng bata. Ang mainit na singaw mula sa lugaw ay marahang humaplos sa mukha ni Amara. Ipinikit niya ang kanyang mga mata
upang damhin ang simpleng init na yon. Isang pakiramdam na malayong malayo sa nakakapasong lamig ng mansyon ng mga daluyon. Habang pinupunasan niya ang gilid ng labi ni Yoshel, sumilip mula sa kwelyo ng bata ang isang lumang kwintas na may kakaibang silyong ginto. Nakita niya iyon noong gabing pulutin niya ang sanggol na si Yoshel sa gilid ng isang simbahan. Hanggang ngayon, nananatiling isang malaking kwestiyon kung saan nagmula ang bata at kung bakit tila pamilyar ang hugis ng selyong iyon. Ngunit pinili niyang ibaon ang tanong na iyon sa ngalan ng pagmamahal. Si Yoshel ay anak niya at yun lang ang mahalaga. Pagkatapos kumain, masiglang nakipaglaro si Yoshel sa ibang mga bata sa bakuran. Pinagmamasdan sila ni Amara habang nagtutupi ng mga manipis na damit. Subalit ang kapayapaan ng umaga ay biglang naglaho nang makita niyang natumba si Yoshel sa lupa. Sapo ang sariling dibdib habang nahihirapang huminga. Agad na binitawan ni Amara ang mga damit at tumakbo patungo sa bata. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinakapa ang mabilis at mahinang pintig ng puso nito. Ang pamumutla ng mukha ni Yoshel ay tanda ng isang matinding atake na hindi kakayanin ng simpleng klinika sa kanilang baryo. Nabuo ang isang mabigat na desisyon sa isipan ni Amara. Ang nag-iisang ospital na may kumpletong kagamitan upang iligtas ang buhay ng kanyang anak ay ang lugar na nagbigay sa kanya ng pinakamatinding bangungot. Tumingala siya sa langit. Ramdam ang labis na bigat ng bawat hakbang pabalik sa lugar na dumurog sa kanyang kaluluwa. Paano niya ibababa ang kanyang dangal sa mga taong pumatay sa kanyang sariling anak? Maipagpatuloy lang ang buhay ni Yoshel? Ang lamig ng aircon sa loob ng Daluyon Medical Center ay sumalubong sa pawisang katawan ni Amara. Sa bawat paghakbang ng kanyang pudpod na tsinelas sa makintab na sahig na marmol, ramdam niya ang mabibigat na tingin ng mga gwardiya at nurse. Nakapulupot sa kanyang mga bisig ang walang malay na si Yoshel. Nanginginig ang kanyang mga binti dahil sa pagod at labis na takot, ngunit pinatigas ng pagmamahal ng isang ina ang kanyang kaluluwa. Mahigpit niyang idinikit ang pisngi ng bata sa kanyang dibdib, umaasang maibabahagi niya ang natitira niyang lakas. Ito ang huling lugar na nais niyang tapakan, ang kaharian ng mga taong sumira sa kanyang buhay. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Patungo sana siya sa emergency room nang biglang tumigil ang normal na paggalaw ng mga tao sa paligid. Mula sa kabilang dulo ng mahabang pasilyo, naglalakad ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit na papaligiran ng mga doktor. Si Lucas. Ang 5 taon ay nag-iwan ng bakas ng kapangyarihan at seryosong anyo sa mukha ng lalaki, malayo sa asawang nakilala niya noon. Nang magtama ang kanilang mga paningin, tila naubusan ng hangin ang buong pasilyo. Huminto sa paglalakad si Lucas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Wari bang nakakita ng isang multo na matagal na niyang ibinaon sa limot. Pinagmasdan niya ang babaeng nakatayo sa harap niya. Payat, nakasuot ng kupas na bestida, ngunit may mga matang kasing lamig ng yelo. At sa mga bisig nito ay isang walang malay na batang lalaki. Amara. Ang pangalan na iyon ay lumabas sa mga labi ni Lucas na halos walang boses, isang manipis na hangin na nagdadala ng libu-libong tanong mula sa nakaraan. Humakbang siya palapit, tila hinihigop ng isang hindi maipaliwanag na puwersa. Anong ginagawa mo rito? Sino ang batang iyan? Walang bahid ng pagmamakaawa o pagmamahal na kagamamahal sa mukha ni Amara. Tiningnan niya ang dating asawa ng tuwid sa mata. Pinipigilan ang pag-usbong ng anumang emosyon na maaaring magpakita ng kahinaan. Kailangan ng anak ko ng doktor. May malalang sakit siya sa puso at ito lang ang ospital na may kumpletong kagamitan. Babayaran ko ang lahat ng serbisyo ninyo, Lucas. Gusto ko lang na iligtas ninyo siya. Nangunot ang noo ni Lucas. Anak? Ang salitang yun ay tila isang patalim na muling humiwa sa kanyang dibdib. Sa kalituhan at bugso ng damdamin, inabot niya ang braso ni Amara
upang alalayan ito. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa balat ng babae, dahan-dahan ngunit mariin itong umiwas. Hindi lang iyon, nakita ni Lucas kung paano marahang pinunasan ni Amara ang bahagi ng kanyang manggas na muntik ng mahawakan nito. Tila ba nadumihan ito ng isang maruming bagay. Ang simpleng aksyong yon ay nagpabagsak sa natitirang kayabangan ni Lucas. Isang pader ng yelo ang itinayo ni Amara at naramdaman ng lalaki ang hapdi ng tuluyang pagkawala ng pag-ibig sa mga mata ng kanyang dating asawa. Bago pa man makasagot si Lucas, isang pamilyar at matinis na boses ang pumukaw sa kanilang atensyon. "Oh my God, look who's here." Lumapit si Felicia. Suot ang kanyang puting lab coat na nagpapakita ng kanyang mataas na posisyon. Ang kanyang mga hakbang ay puno ng kumpiyansa. Ngunit nang dumapo ang kanyang mga mata sa namumutlang mukha ni Yoshil, isang biglaang pag-urong ng kulay sa kanyang sariling mukha ang hindi nakatakas sa paningin ni Amara. Tila ba nakakita si Felicia ng isang nakakagimbal na nakaraan na bumangon mula sa hukay. Ngunit mabilis na binawi ni Felicia ang kanyang takot at pinalitan ito ng mapanlait na ngiti. "Lucas, don't tell me naniniwala ka sa palabas na ito. 5 taon siyang nawala, tapos biglang babalik na may dalang may sakit na bata. Baka naman ginagamit niya lang ang pulubing iyan para makapanghingi ng pera sa pamilya natin." Nag-init ang sulok ng mga mata ni Amara, ngunit hindi niya hinayaang tumulo ang kanyang mga luha. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang atensyon sa pagyakap kay Yoshiel. "Hindi ko kailangan ng limos ninyo," mariing sagot ni Amara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit at pagkasuklam. "Pasyente ang turing ninyo sa lahat ng pumapasok dito, kaya tratuhin ninyo ang anak ko bilang pasyente." Akmang sasagot si Lucas upang mag-utos sa mga nurse na dalhin ang bata sa emergency room nang biglang mag-ilaw ang linya ng telepono sa front desk. Ang nurse na sumagot nito ay nagpakita ng labis na kaba bago ibinaba ang tawag. Lumapit ito kay Lucas, nakayuko at halos hindi makapagsalita ng diretso. "Sir Lucas, may direktiba po galing kay Doña Serapina. Nakita po niya sa monitor ang mga nangyayari. Mahigpit po ang utos niya. Walang pasyenteng nagngangalang Yoshiel ang tatanggapin sa ospital na ito." Ang mga salitang yon ay parang malaking bato na ibinagsak sa ulo ni Amara. Ang matinding pamimilipit sa kanyang dibdib ay muling bumalik. Kahalintulad ng sakit na naramdaman niya noong gabing itinaboy siya sa ulan. Tiningnan niya si Lucas, naghihintay kung hahayaan ba nitong mamatay ang isang inosenteng bata dahil lamang sa puot ng kanyang ina, o kung may natitira pa bang katarungan sa puso ng lalaking minsan niyang minahal. Hindi natinag si Amara sa utos na ipinarating mula sa itaas. Sa halip na lumabas ng ospital, binitbit niya si Yoshil at tinungo ang isang pamilyar na daan, ang elevator na patungo sa opisina ng CEO. Alam na alam niya ang bawat sulok ng gusaling ito, ang mga pasilyo na dati niyang tinahak bilang isang mapagmahal na asawa at taga-suporta ni Lucas. Ngayon, tinatahak niya ito bilang isang ina na handang makipaglaban. Ang opisina ni Doña Serapina ay kasing lamig ng puso nito. Ang malawak na silid ay napapalibutan ng salamin. Nagbibigay tanaw sa buong syudad. Ngunit tila walang init o buhay sa loob. Nakaupo ang matanda sa kanyang malaking silyang gawa sa leather. Nakataas ang kilay habang pinagmamasdan ang pagpasok ni Amara. "Ang kapal din naman ng mukha mong tumapak pa rito." Ang unang salita ni Doña Serapina, puno ng lason. "Hindi ka ba nakakaintindi? Hindi namin tatanggapin ang batang pulubi na yan. This is a private hospital, not a charity ward. Baka sa pampublikong ospital na babagay ang mga katulad ninyo." Isinara ni Amara ang pinto sa kanyang likuran. Maingat niyang ibinaba si Yoshiel sa isang sofa at hinubad ang sariling alampay upang kumutan ito. Pagkatapos ay humarap siya sa matanda. Ang kanyang mga mata ay kalmado, ngunit sa ilalim ng kapayapaang iyon ay nag-aalab ang determinasyon.
Hindi po ako naparito para sa apelyido ninyo, Doña Serapina. Mahinahon, ngunit matatag na sagot ni Amara. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Naparito po ako para bilhin ang serbisyo ng ospital ninyo. May dala akong pera. Mula sa isang maliit at lumang supot, inilabas niya ang pinag-ipunan ng buong baryo. Ang mga lukot-lukot na papel de 20, mga 50 pesos na may mga tupi, at ang mabibigat na barya na kanyang maingat na inilapag sa ibabaw ng makintab na lamesa. Ang bawat piraso ng perang yon ay may bakas ng pawis at sakripisyo. Isang malinaw na kabaligtaran sa malamig at maruming yaman ng mga daluyon. Iyan lang po ang kaya namin sa ngayon. Pero handa po akong magtrabaho habang buhay para bayaran ang kulang. Huwag ninyong isarado ang pinto ninyo sa isang batang nangangailangan ng tulong. Isang malakas na halakhak ang kumawala sa mga labi ni Doña Serapina. Ngunit ang kanyang pagtawa ay naputol nang bumukas ang pinto ng opisina. Nakatayo roon si Lucas. Ang kanyang mukha ay hindi maipinta. Narinig niya ang lahat. Nakita niya ang dignidad sa mga mata ng kanyang dating asawa, ang pagmamahal sa paraan ng pagkumot nito sa bata, at ang karangalan sa bawat baryang inilapag nito sa lamesa. Sa isang iglap, nagsimulang gumuho ang imahe ni Amara bilang isang taksil na babae sa kanyang isipan. Pinagmasdan ni Lucas ang kanyang ina, pagkatapos ay ang babaeng minsan niyang sinaktan. Hinarap niya ang isang nanginginig na nurse sa pintuan. "Nurse, ihanda ang pediatric ICU. Dr. Ramirez will be the attending physician. I-admit ang batang si Yoshiel ngayon din." "But Lucas," tumutol si Doña Serapina. "Sinabi ko na." "I am the CEO of this hospital, Mom," putol ni Lucas. Ang kanyang boses ay malamig at pinal. "And as a doctor, I took the Hippocratic Oath. We will save this child's life. Ako ang bahala sa bayarin." Ang pag-asang sumilay sa mukha ni Amara ay mabilis na naglaho at napalitan ng pader ng yelo. Hindi siya nagpasalamat. Tumingin lamang siya kay Lucas at sinabing, "Salamat, Doktor. Ngayon, kung papayagan ninyo, sasamahan ko na ang anak ko." Habang isinasagawa ang mga paunang pagsusuri kay Yoshiel, isang batang nurse na nagngangalang Carmina ang naatasang kumuha ng dugo ng bata. Napansin ni Amara ang panginginig ng mga kamay nito habang hawak ang hiringgilya. Tila ba may kinatatakutan itong malaman mula sa resulta. Isinawalang bahala na lamang ito ni Amara. Iniisip na baka dahil lamang ito sa pressure na nagmumula sa pamilya Daluyon. Makalipas ang isang oras, habang nagbabantay si Amara sa tabi ng kama ni Yoshiel, pumasok si Lucas sa silid, hawak ang isang folder. Ang kanyang profesional na anyo ay naglaho, napalitan ng isang malalim na pagkalito. "Amara, may kailangan akong malaman." Ipinakita niya ang resulta ng paunang blood test. "The child's blood type is AB negative. It's a very rare blood type. Sa pagkakaalam ko, sa pamilya lang namin merong ganitong dugo." Tumingin si Lucas sa mga mata ni Amara at pagkatapos ay sa namumutlang mukha ni Yoshiel. May isang bagay sa hugis ng panga at ilong ng bata na nagbigay sa kanya ng matinding kaba. Mula sa kanyang pitaka, kinuha niya ang isang luma at kupas ng litrato, ang larawan ng kanyang yumaong Kuya Marco. Ang pagkakahawig ay hindi maikakaila. Ang dugo, ang mukha, ang lahat ay nagsimulang bumuo ng isang imposible, ngunit nakakagimbal na tanong sa kanyang isipan. Ang katanungan ni Lucas ay nanatiling nakabitin sa hangin, hindi sinagot ni Amara. Sa halip, ibinaling nito ang kanyang atensyon sa pag-aalaga kay Yoshiel, na tila ba si Lucas ay isang anino lamang sa loob ng silid. Ang pananahimik na yon mas matalim pa kaysa sa anumang panunumbat, ang nagtulak kay Lucas na humanap ng sarili niyang mga kasagutan. Ginabi siya sa ospital, palihim na nag-utos na isagawa ang isang DNA test gamit ang sample ng dugo ni Yoshiel at ang natitirang genetic sample ng kanyang yumaong kapatid mula sa medical archive. Ang pagdududa
na unti-unting lumalaki sa kanyang dibdib ay mas mabigat pa sa pagod ng kanyang buong katawan. Habang naghihintay sa resulta, naglalakad si Lucas sa tahimik na pasilyo nang mapansin niya ang pag-uusap ni na Felicia at Doña Serapina sa isang madilim na sulok. Ang kanilang mga boses ay pabulong, ngunit sapat na upang marinig niya ang ilang piraso ng kanilang pinag-uusapan. Siguraduhin mong walang makakaalam, Felicia. Malaking kahihiyan sa pamilya kapag nalamang ang babaeng iyon ay nagkaroon ng bastardo sa panganay ko. Mariing utos ni Doña Serapina. Sumagot si Felicia. Don't worry, tita. Matagal na nating itinapon ang babaeng iyon. At itong si Amara, I will make sure na mananatili siyang isang hamak na basura sa paningin ni Lucas. Hindi nila namalayan ang nurse na si Carmina na nagtatago sa likod ng isang poste, nanginginig sa takot sa kanyang mga narinig. Nang makita ni Carmina si Lucas na papalapit, mabilis siyang naglakad papalayo, ngunit naiwan niya ang isang bakas, isang panyo na may nakaburdang pangalan ng isang maliit na klinika sa probinsya. Ang pangalang yon ay tumatak sa isipan ni Lucas. Kinabukasan, habang hinihintay ang resulta ng DNA test, tinawagan niya ang nasabing klinika. Ang kanyang boses ay kalmado at profesional. Nagpapakilalang isang doktor mula sa Maynila na gumagawa ng medical research. Ang kausap niya, isang matandang doktor, ay kinumpirma ang isang lumang medical record. Ang record ng isang babaeng nagngangalang Elena Reyes, ang huling nobya ng kanyang Kuya Marco, na namatay dahil sa komplikasyon sa panganganak 5 taon na ang nakalipas. Ang pangalan ng sanggol na isinilang, Yoshiel. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa isipan ni Lucas. Bumubuo ng isang larawan na puno ng kasinungalingan at kataksilan. Ang kanyang Kuya Marco, na namatay sa isang car accident, ay may iniwang anak. Isang anak na ipinagkait at itinago ng kanyang sariling ina. Si Yoshiel ay isang daluyon, ang nag-iisang tagapagmana ng kanyang yumaong kapatid. At ang batang ito, ang kanyang pamangkin, ay inalalagaan at minahal ng babaeng kanyang sinaktan at itinakwil. Bumigat ang kanyang paghinga. Ang mga pader ng kanyang opisina ay tila gumungo sa bigat ng katotohanan ito. Ilang sandali pa, pumasok ang isang laboratory technician. Dala ang isang selyadong sobre. Nanginginig ang mga kamay ni Lucas nang buksan niya ito. Ang resulta, 99.9% match. Walang duda. Dumilim ang paningin ni Lucas sa galit at pagsisisi. Ngunit may isa pang tanong na gumugulo sa kanya. Habang nagpupunas ng pawis ni Yoshiel kahapon, aksidenteng naiangat ni Amara ang laylayan ng kanyang damit. Isang mahaba at lumang peklat ang nakita ni Lucas sa tagiliran nito. Isang peklat na pamilyar sa kanya bilang isang siruhano. Isang peklat na iniiwan ng isang major organ donation. Hindi. Imposible. Bakit magkakaroon ng ganoong peklat si Amara? Patakbo siyang lumabas ng opisina, patungo sa silid kung nasaan sina Amara at Yoshiel. Kailangan niyang malaman ng lahat. Ngunit pagdating niya sa pasilyo, isang nakakakilabot na tanawin ang kanyang naabutan. Si Felicia, na may nag-aalab na galit sa mga mata, ay marahas na hinihila si Amara palabas ng kwarto. Umalis ka na dito. Pabigat ka lang sa pamilya namin. Magnanakaw. Sigaw ni Felicia. Tinutulak niya si Amara patungo sa hagdanan. Isang desperadong kilos upang muling itaboy ang babaeng nagbabalik upang sirain ang kanyang mga plano. Hindi na nakakapit ng maayos si Amara sa rehas at sa isang malakas na tulak, nawalan ito ng balanse at nahulog patalikod sa hagdan. Bago pa man bumagsak ang katawan ni Amara sa malamig na sahig, isang malakas na braso ang mabilis na pumulupot sa kanyang baywang. Hinila siya pabalik mula sa bingit ng kapahamakan. Ang matinding galit sa mga mata ni Lucas ay tila apoy na nagbabadyang tumupok sa lahat ng nasa paligid. Mahigpit niyang hinawakan ang braso ni Felicia. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa laman nito. Ang titig niya
ay hindi natitig ng isang pinsan, kundi ng isang hukom na handa ng maglapat ng parusa. "Lucas, let me go! Nasasaktan ako!" Nagpupumiglas na sigaw ni Felicia. Ang kanyang muka ay puno ng pagkukunwaring inosente. "Nakita mo naman, di ba? She was attacking me. Pinagtatanggol ko lang ang sarili ko." Hindi kumibo si Lucas. Sa halip, mula sa kanyang bulsa, dahan-dahan niyang inilabas ang isang folder. Ang laman nito ay hindi na ang resulta ng DNA test, kundi isang mas makapal na dokumento. "Pinagtatanggol mo ang sarili mo, Felicia. Tulad ng pagtatanggol mo sa sarili mo 5 taon na ang nakalilipas." Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatigil sa lahat ng nurse at doktor sa pasilyo. Ibinuklat ni Lucas ang folder at inilantad ang mga kopya ng bank transfer, mga email, at ang orihinal na CCTV footage na matagal nang itinago at pinaniniwalaang nabura na. Ang footage na nagpapakita kung paano inilipat ni Felicia ang pondo ng charity sa isang peking account at kung paano niya binayaran ang isang aktor para magpanggap na kalaguyo ni Amara. Bawat piraso ng ebidensya ay isang sampal sa kasinungalingan na binuo ni Felicia. Nawala ang kulay sa mukha ng babae. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. That's fake. Gawa-gawa lang yan ni Amara para siraan ako sa'yo." Patuloy niyang pagtanggi. Sinusubukan pa rin gamitin ang kanyang gaslighting technique, ngunit wala na itong talab. Ang lalaking kaharap niya ay hindi na ang bulag na si Lucas. Ang kaharap niya ngayon ay isang taong namulat sa katotohanan. "Gawa-gawa lang?" ulit ni Lucas. Mas malamig pa sa yelo ang kanyang boses. "Kung ganoon, baka gawa-gawa lang din ito." Mula sa likuran ni Lucas, lumapit ang nurse na si Carmina. Sa kanyang mga kamay ay isang sobre na naglalaman ng kanyang sinumpaang salaysay. Ang salaysay kung paano siya tinakot at binayaran ni Felicia upang manahimik tungkol sa pagnanakaw nito sa pondo ng ospital. Ang lahat ng kasinungalingan ay gumuho na. Sa gitna ng komosyon, tumalikod si Lucas at dali-daling tinungo ang medical archives. Ang huling piraso ng palaisipan na gumugulo sa kanyang isipan, ang peklat ni Amara. Sa tulong ng isang matandang archivist, hinanap niya ang pinakatatagong file sa buong ospital, ang confidential record ng liver transplant ng kanyang Kuya Marco. Ang file na iyon ay halos hindi nagagalaw dahil ang donor ay pumirma sa isang kasunduan na manatiling anonymous habang buhay. Nanginginig ang mga kamay ni Lucas habang binubuklat niya ang mga lumang pahina. Ang bawat salita, bawat numero, ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. At sa huling pahina, sa ilalim ng mga salitang voluntary organ donation, nakita niya ang isang pirma. Isang pamilyar na sulat kamay na minsan niyang minahal at pinagdudahan. Ang pirma ni Amariel Villacorta. Ang pagbagsak ng mga luha ni Lucas ay walang tunog. Dumaloy lamang ito sa kanyang pisngi at pumatak sa lumang papel. Binabasa ang pangalan ng babaeng nagbigay ng isang bahagi ng kanyang katawan upang dugtungan ang buhay ng kanyang kapatid. Ang babaeng tinawag niyang taksil, ang babaeng itinaboy niya sa ulan, ang babaeng hinayaan niyang masaktan, ay ang kaisa-isang anghel na tahimik na nagsakripisyo para sa kanyang pamilya. Naramdaman ni Lucas ang pagguho ng kanyang buong pagkatao. Ang sakit ng pagsisisi ay mas matindi pa sa anumang pisikal na sakit na naramdaman niya sa buong buhay niya. Tumingin siya sa bintana, nakita si Amara na tahimik na nakaupo sa tabi ng natutulog na si Yoshel. Ang kapayapaan sa mukha ng babae ay isang salamin ng kanyang sariling pagkawasak. Habang nagaganap ang lahat ng ito, wala siyang kamalay-malay na si Doña Serapina na narinig ang lahat ng revelasyon mula sa CCTV monitor sa kanyang opisina ay unti-unti nang nilalamon ng sarili niyang kadiliman. Patakbong lumabas ng archive si Lucas. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang lumuhod. Ngunit pagdating niya sa silid ni Yoshel,
Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Wala na roon sina Amara at ang bata. Ang tanging naiwan sa ibabaw ng kama ay isang maliit na papel na may nanginginig na sulat kamay mula sa nurse na si Carmina. Sir Lucas, pasensya na po. Itinakas po ni Doña Serapina ang bata. Ang takot at galit ay nagsanib sa dibdib ni Lucas. Lumilikha ng isang puwersa na nagtulak sa kanyang mga paa upang tumakbo ng mas mabilis pa kaysa sa dati. Kasabay ng pagtawag niya sa security ng ospital ay ang pagtawag niya sa pulisya. Isang pangalan lamang ang nasa isipan niya. Doña Serapina. Ang kanyang ina, na sa sobrang pagmamahal sa alaala ng panganay na anak, ay handang itapon ang nag-iisang buhay na alaala nito. Ang marangyang labi ng ospital ay napuno ng tensyon. Sa gitna ng pagkagulat ng mga tao, dumating ang mga pulis. Ang kaninang mapagmataas na si Felicia ay nakatayo na ngayon na parang isang basang sisiw, nanginginig, habang pinupusasan ng mga awtoridad. Ang kanyang pag-iyak at pagmamakaawa ay wala ng bigat. Isa na lamang itong ingay na kinasusuklaman ng lahat. Ngunit wala roon ang atensyon ni Lucas. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang direksyon, ang pribadong airstrip sa likod ng gusali, kung saan nakaparada ang helicopter ng pamilya. Kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan, na tila ba nakikidalamhati sa mga pangyayari, naabutan ni Lucas ang kanyang ina sa tabi ng helicopter. Mahigpit na hawak ni Doña Serapina ang kamay ng takot na si Yoshiel. Pilit na isinasakay ito sa loob. Sa tabi nila, naroon si Amara, nakaluhod sa basang semento, nagmamakaawang ibalik ang bata. Ma, itigil niyo na to. Ang sigaw ni Lucas. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa ugong ng hangin at ulan. Humarap sa kanya si Doña Serapina. Ang kanyang muka ay basang-basa ng luha at ulan. Hindi mo naiintindihan, Lucas. Itatago ko siya. Ilalayo ko siya sa kahihiyan. Ang anak ni Marco ay hindi maaaring lumaki sa kamay ng isang babaeng walang pinanggalingan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Lucas. Lumapit siya. Ang bawat hakbang ay mabigat sa katotohanan. Kahihiyan, ma? Anong kahihiyan? Ang kahihiyan ay ang itakwil ang sarili mong apo. Nabitawan ni Doña Serapina ang kamay ni Yoshiel. Ang bata ay mabilis na tumakbo patungo sa yakap ni Amara. Anong sinasabi mo? Ang batang pilit mong itinatapon, ang batang tinawag mong pulubi, ay ang nag-iisang anak ng paborito mong si Marco. Isinumbat ni Lucas, ang bawat salita ay isang dagok sa puso ng matanda. Dugo at laman siya ni Kuya Ma, at ang babaeng tinawag mong basura, ang babaeng iyan. Itinuro niya si Amara na mahigpit na yakap si Yoshiel. Ang nag-iisang taong nagbigay ng isang bahagi ng kanyang katawan para madugtungan ang buhay ni Kuya. Siya ang anonymous liver donor na matagal na nating hinahanap. Iniligtas niya ang buhay ng panganay mo, Ma. At ang isinukli mo ay ang pagtataboy at panlalait. Ang mga revelasyong yon ay tila kidlat na tumama sa buong pagkatao ni Doña Serapina. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa katotohanang hindi kayang tanggapin ng kanyang isipan. Unti-unti siyang napaluhod sa putikan. Ang kanyang marangyang damit ay nabahiran ng dumi ng lupa. Tumingin siya kay Yoshiel, pagkatapos ay kay Amara. Ang kanyang pag-ungol ay puno ng sakit at pagsisisi na huli na niyang naramdaman. Sinubukan niyang abutin ang kamay ng bata, ngunit umiwas ito at mas isiniksik ang sarili sa likod ng babaeng kinilala nitong ina. Ang pag-iwas na yon ang naging huling parusa sa palalong puso ni Doña Serapina. Ang kanyang pag-iyak ay naging isang walang tinig na hagulhol, isang pag-amin sa pagkatalo na mas masakit pa sa kamatayan. Nang tumila ang ulan at naiwan na lamang ang katahimikan, tiningnan ni Amara si Lucas. Ang kanyang mukha ay kalmado. Walang bakas ng galit, tagumpay, o kahit anong emosyon. Tanging isang nakakapagod na kapayapaan. Tapos na ba kayo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mahinahon.
Kailangan ng magpahinga ng anak ko. Tinalikuran niya ang lahat. Ang nagkakagulong mga pulis, ang umiiyak na si Felicia, ang naghihinagpis na si Doña Serapina at si Lucas na nanatiling nakatayo sa gitna ng ulan na tila isang estatwang binasag ng katotohanan. Ang pagtalikod na yon ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sampal. Isa itong pagpapahayag na tapos na ang lahat. Para kay Amara, ang hustisya ay hindi na mahalaga. Ang tanging mahalaga ay ang kapayapaan ng kanyang anak, malayo sa nakalalasong mundo ng mga daluyon. Ligtas na naoperahan si Yoshiel. Ang maselang pag-opera ay nagtagumpay. Buong pagmamahal na dinala ni Amara ang bata pabalik sa bahay ng pag-asa, kung saan naghihintay ang iba pang mga bata na may labis na pananabik. Ang liwanag sa mga mata ni Yoshiel, na ngayon ay mas malakas at mas masigla, ay nagsilbing liwanag din sa pusong ni Amara, ngunit ang anino ng nakaraan ay nananatili pa rin. Sa bawat gabi, habang pinagmamasdan niya ang tahimik na paghinga ng bata, bumabalik ang alaala ng isang gabing bumabagyo. Mula ng araw na yon, halos araw-araw ay may dumarating na isang mamahaling kotse sa labas ng bahay ng pag-asa. Si Lucas, bitbit niya ang mga regalo, mga bagong laruan, makukulay na damit, at mga pagkain na hindi kailanman matitikman ng mga bata sa baryo. Hindi siya pinapasok ni Amara, hindi rin siya lumalabas. Tahimik lamang niyang iniiwan ang mga regalo sa labas ng gate at umuuwi ng walang sinasabi. Ang mga bata sa ampunan ay masaya sa mga regalong dumarating. Ngunit si Amara ay tinitingnan lamang ang mga ito nang walang anumang emosyon, maliban sa isang malalim na kalungkutan sa kanyang mga mata. Isang hapon, habang abala si Amara sa pagtatanim ng gulay sa maliit na hardin sa labas ng bahay ng pag-asa, nakita niya si Lucas na papalapit. Walang dalang regalo ang lalaki, tanging ang kanyang sarili, nakasuot ng simpleng t-shirt at maong, na malayo sa dati nitong kaanyuan. Ang kanyang mga mata ay namamaga at pula, bakas ng mga gabing hindi natutulog. Amara, please, kausapin mo naman ako. Ang pakiusap ni Lucas, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagsisisi. Dahan-dahang tumayo si Amara. Pinagpagan niya ang kanyang mga kamay na may lupa at dumi at tiningnan si Lucas nang walang bahid ng galit o awa. Walang emosyon ang kanyang mukha. Ano pa ang gusto mong pag-usapan, Lucas? Tapos na ang lahat. Lumapit si Lucas, lumuhod sa harap ni Amara. Hindi inalintana ang dumi ng lupa. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. Amara, I'm so sorry. Hindi ko alam. Ang lahat ng ginawa ko, ang pananakit ko sa'yo. Patawarin mo ako, Amara. Pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Bumalik ka na sa amin. Sa daluyoyon. Tiningnan ni Amara ang lalaking nakaluhod sa harap niya. Walang kaunting pagbabago sa kanyang ekspresyon. Tanging ang malalim na hukay sa kanyang mga mata ang nagpapahiwatig ng kanyang matinding sakit. Lucas, noong gabing itinaboy mo ako sa ulan, hindi lang ang dignidad ko ang namatay, kasama nitong inanod sa baha. Ang anak natin, na 5 linggong nasa sinapupunan ko. Ang mga salitang yon ay tila kidlat na tumama sa buong pagkatao ni Lucas. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mabigat. Nanlaki ang kanyang mga mata na puno ng matinding takot at patalim na sakit. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, ngunit walang lumabas na salita. Isang sanggol? Isang anak? 5 linggo? Siya ang pumatay sa kanyang sariling anak? Kaya huwag mong hilinging bumalik ako, Lucas. Patuloy ni Amara. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng sakit na matagal niyang kinimkim. Dahil ang Amara na nagmamahal sa'yo ay matagal nang nakalibing, kasama ng anak nating itinapon mo sa ulan. Mahigpit ang pagkakakapit ni Lucas sa laylayan ng lumang damit ni Amara. Tila natatakot na mawala ang huling liwanag sa kanyang mundo. Tahimik na bumagsak ang kanyang mga luha sa pisngi. May maalat na lasang nagpapaalala sa kanya ng bigat ng katotohanan. Ang dalahin na siya mismo ang naging dahilan
ng kapahamakan ng sariling pamilya ay mas mabigat pa kaysa anumang sakit na naranasan niya sa buong buhay niya. Parang bawat paghinga ay may kasamang pagsisisi na hindi niya kayang takasan. Dahan-dahan, itinanggal ni Amara ang kanyang damit mula sa kamay ni Lucas. Tumalikod siya nang walang anumang sinabi at tahimik na bumalik sa loob ng bahay ng pag-asa. Naiwan si Lucas na nakaluhod sa lupa. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Tila isang lalaking nawalan ng kaluluwa. Tuluyan na siyang sumuko. Maraming buwan ang lumipas pagkatapos ng gabing iyon at wala nang anino ng isang daluyon ang nakita sa labas ng bahay ng pag-asa. Mabibigat ang buwan na lumipas, tahimik ang dalampasigan, at sa loob ng bahay ng pag-asa, ang buhay ay nagpatuloy sa simple at mapayapang ritmo nito. Ngunit sa kabila ng kapayapaan, may isang bagay na nagbago. Hindi na dumating ang mga mamahaling regalo sa labas ng gate. Wala nang anino ni Lucas ang naglalagi sa di kalayuan. Tila ba tinupad nito ang kanyang salita? Sumuko na siya. Isang umaga, habang nagtitipon ng mga kabibe si Tita Flora sa dalampasigan, bumalik ito na may dalang balita. Alam mo ba, Amara? Nag-resign na raw si Lucas Daluyon sa ospital nila. Ibinigay niya raw ang lahat ng shares niya sa charity. Ang daming ang nagulat sa balita. Binitawan ni Amara ang nilalabhan niya. Nagulat din siya, ngunit hindi niya hinayaan na makita ni Tita Flora ang pagkabigla sa kanyang mukha. Lumipas ang ilang araw at ang balita tungkol sa pagbabago ng buhay ni Lucas ay patuloy na naglalayag sa baryo. Hindi nagtagal, isang bagong volunteer doctor ang dumating sa maliit at lumang klinika ng baryo. Walang mamahaling kotse, walang magarang suit. Nakasuot lamang ito ng simpleng t-shirt at maong. Pawis ang ginagamot ang mga mangingisda at mahihirap na residente na walang bayad. Si Lucas. Nagpatuloy ang paglipas ng mga araw. Palihim na pinagmamasdan ni Amara si Lucas mula sa bintana ng bahay ng pag-asa. Nakita niya kung paano nagsisibak ng kahoy ang dating doktor, kung paano nito inaayos ang sirang bubong ng mga bahay sa gitna ng tirik na araw. Walang pagrereklamo, walang pagmamalaki. Tila ba tinalikuran na niya ang lahat ng kanyang nakaraan at nagsisimula ng isang bagong buhay na malayo sa kapangyarihan at kayamanan. Ang dating makinis at malinis nitong mga kamay ay meron ng bakas ng pagod at kalyo. May mga gabi na naglalaan si Lucas ng oras upang basahan ng kwento ang mga bata sa bahay ng pag-asa. Ngunit palagi siyang umuuwi bago pa man makaharap si Amara. Hindi niya kailanman sinubukang kausapin ito. Hindi humingi ng kahit anong pabor. At tila ba kontento na siyang maglingkod sa mga taong minsan niyang hinamak. Ang unti-unting pagbabago ni Lucas ay hindi lamang nakita ni Amara, kundi pati na rin ng buong baryo. Ang mga mangingisda na dati ay may pagdududa sa kanya ay dahan-dahang nagbigay ng tiwala. Ang mga bata ay malugod na niyakap ang Doc Lucas. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga gulay sa hardin, napansin ni Amara si Lucas na nakaupo sa ilalim ng isang puno. Tulog ito, pawisan, at may dumi sa kanyang mukha habang mahigpit na hawak ang isang martilyo. Ang kanyang mukha ay payapa. Tila ba natagpuan niya ang kapayapaan sa pagod at sakripisyo. Isang lalaking tinalikuran ng kanyang buong mundo upang makalapit sa kanya, upang ipakita ang tunay na pagsisisi na hindi nasusukat ng pera. Hindi niya namalayan, isang napakaliit at matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Amara. Isang ngiti na matagal nang hindi niya nagagawa. Ang kapayapaan ng kanilang baryo ay biglang naputol nang dumating ang balita. May paparating na malakas na bagyo. Ang mga ulap sa kalangitan ay naging kulay abo at puno ng banta. Nagmadali ang mga residente na ihanda ang kanilang mga tahanan at si Amara ay abala sa pagpapatibay ng bahay ng pag-asa. Habang papalubog ang araw, ang pagngangalit ng hangin ay nagsimulang dumaloy sa hangin. Ang mga alon sa dagat ay naging mas malalaki at mas marahas. Ang malakas na pagbuhos ng ulan
ay nagsimulang tumama sa bubong ng pawid. Ang lahat ng ito ay nagbalik sa kanya sa nakakakilabot na alaala ng isang gabing bumagyo. Ang gabing nawala sa kanya ang lahat. Muli, naramdaman niya ang takot na yon sa kanyang dibdib. Naisip niya si Lucas. Ligtas kaya ang lumang klinika na tinutuluyan nito? Tinalukbungan ng maitim na ulap ang kalangitan. Ang simoy ng hangin ay naging marahas at ang dagat ay tila nagagalit. Ang bawat alon ay mas malaki at mas mapanganib kaysa sa dati. Ang malakas na paghampas ng ulan sa bubong ng pawid ng bahay ng pag-asa ay nagbalik sa diwa ni Amara sa bangungot ng nakaraan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinisikap niyang ikumpol ang mga bata sa pinakaligtas na sulok ng bahay. Ang kanyang puso ay kumakaba, hindi lamang dahil sa takot sa bagyo, kundi dahil sa matinding pag-aalala para kay Lucas. Sa gitna ng rumaragasa na hangin at umuugong na tubig baha sa labas, may isang anino ang tumakbo patungo sa bahay ng pag-asa. Si Lucas. Ang kanyang damit ay basang-basa, ang buhok ay nakadikit sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa loob ng bahay. Amara! Amara! Nandyan ka ba? Ayos lang kayo? Akmang bubuksan ni Amara ang pinto upang harapin si Lucas nang biglang lumipad ang isang malaking piraso ng yero mula sa bubong ng kalapit na bahay. Mabilis na itinulak ni Lucas si Amara pabalik sa loob at ginawa niyang panangga ang kanyang sariling katawan. Ang matalim na gilid ng yero ay sumayad sa kanyang braso, nag-iwan ng mahabang hiwa. Hindi ito gaanong malalim upang maging delikado, ngunit sapat upang magdulot ng sakit. Lucas! Ang pangalan na yon ay lumabas sa mga labi ni Amara na puno ng matinding pag-aalala. Agad niyang hinila ang lalaki sa loob ng bahay at maingat na inasikaso ang kanyang sugat. Habang pinupunasan niya ang dugo sa braso ni Lucas, bumalik ang init na matagal nang nawala sa kanyang puso. Ang bagyo ay unti-unting humupa. Ang tanging liwanag na nagmumula sa isang kandila ay sapat na upang paliwanagan ang tahimik na silid. Ang mga bata ay natutulog na at naiwan sina Amara at Lucas na magkaharap sa ilalim ng malamlam na liwanag. Salamat, untag ni Lucas. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa lamig. Salamat sa pag-aalaga. Tumingin si Amara sa kanyang mga mata. Sa loob ng matagal na panahon, ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang Lucas na minahal niya. Ang Lucas na may malasakit, ang Lucas na nagmamahal nang walang takot. Bakit ka nandito, Lucas? Nagbuntong hininga si Lucas. Hindi ko alam. Ang tanging alam ko, Amara, ay hindi ko kayang mawala ka ulit. Hindi na bilang asawa, kundi bilang ang babaeng pinakamamahal ko. Noong gabing itinaboy kita, hindi lang ang buhay mo ang nawasak, pati rin ang akin. Nabulag ako sa kayabangan at sa mga kasinungalingan. Wala na akong hinihingi sa'yo, kundi ang patawarin mo ako, Amara. Hindi para sa sarili ko, kundi para makalaya ka, para hindi ka na magdala ng bigat ng galit. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa pinakalalim na bahagi ng puso ni Amara. Sa loob ng 5 taon, dinala niya ang galit, ang hinanakit, at ang pagkasuklam. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang mata ng lalaki, ang kalaliman ng kanyang pagsisisi, unti-unting bumitaw ang bigat na yon sa kanyang dibdib. Hindi niya pinatawad si Lucas para sa lalaki, kundi para sa sarili niya, para hindi na siya muling maging bilanggo ng kanyang nakaraan. Inabot ni Lucas ang kanyang kamay, dahan-dahang inilapat ito sa nanginginig na balikat ni Amara. Walang mali siya, tanging paggalang at pag-unawa. Ang init ng kanyang palad ay kumalat sa balat ni Amara. Nagbigay ng kalinga at kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ang kanyang mga mata ay naging basang-basa ng luha, ngunit ngayon ay luha ng paghilom, hindi ng sakit. Ang gabi ay lumipas ng tahimik. Kinabukasan, habang sumisikat ang araw sa silangan, nagising si Amara sa tabi ni Lucas.
Hindi sila magkatabi sa isang kama, kundi magkatabi sa isang lumang banig sa sala. Parehong pinagmamasdan ang mga bata na tahimik na natutulog. Ang mga sinag ng araw ay dahan-dahang tumagos sa mga bintana, nagbigay ng liwanag sa silid. Tiningnan ni Amara si Lucas, na tahimik na nakatingin sa labas. Isang matamis at masarap na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mga dingding na itinayo niya sa kanyang puso ay unti-unting gumuho, tinalukbungan ng maitim na ulap ang kalangitan. Ang simoy ng hangin ay naging marahas at ang dagat ay tila nagagalit. Ang bawat alon ay mas malaki at mas mapanganib kaysa sa dati. Ang malakas na paghampas ng ulan sa bubong ng pawid ng bahay ng pag-asa ay nagbalik sa diwa ni Amara sa bangungot ng nakaraan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinisikap niyang ikumpol ang mga bata sa pinakaligtas na sulok ng bahay. Ang kanyang puso ay kumakaba, hindi lamang dahil sa takot sa bagyo, kundi dahil sa matinding pag-aalala para kay Lucas. Sa gitna ng rumaragasa na hangin at umuugong na tubig baha sa labas, may isang anino ang tumakbo patungo sa bahay ng pag-asa. Si Lucas. Ang kanyang damit ay basang-basa, ang buhok ay nakadikit sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa loob ng bahay. Amara, Amara, nandyan ka ba? Ayos lang kayo. Akmang bubuksan ni Amara ang pinto upang harapin si Lucas nang biglang lumipad ang isang malaking piraso ng yero mula sa bubong ng kalapit na bahay. Mabilis na itinulak ni Lucas si Amara pabalik sa loob at ginawa niyang panangga ang kanyang sariling katawan. Ang matalim na gilid ng yero ay sumayad sa kanyang braso, nag-iwan ng mahabang hiwa. Hindi ito gaanong malalim upang maging delikado, ngunit sapat upang magdulot ng sakit. Lucas! Ang pangalan na yon ay lumabas sa mga labi ni Amara na puno ng matinding pag-aalala. Agad niyang hinila ang lalaki sa loob ng bahay at maingat na inasikaso ang kanyang sugat. Habang pinupunasan niya ang dugo sa braso ni Lucas, bumalik ang init na matagal nang nawala sa kanyang puso. Ang bagyo ay unti-unting humupa. Ang tanging liwanag na nagmumula sa isang kandila ay sapat na upang paliwanagan ang tahimik na silid. Ang mga bata ay natutulog na at naiwan sina Amara at Lucas na magkaharap sa ilalim ng malamlam na liwanag. Salamat, untag ni Lucas. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa lamig. Salamat sa pag-aalaga. Tumingin si Amara sa kanyang mga mata. Sa loob ng matagal na panahon, ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang Lucas na minahal niya. Ang Lucas na may malasakit. Ang Lucas na nagmamahal ng walang takot. Bakit ka nandito, Lucas? Nagbuntong hininga si Lucas. Hindi ko alam. Ang tanging alam ko, Amara, ay hindi ko kayang mawala ka ulit. Hindi na bilang asawa, kundi bilang ang babaeng pinakamamahal ko. Noong gabing itinaboy kita, hindi lang ang buhay mo ang nawasak. Pati rin ang akin. Nabulag ako sa kayabangan at sa mga kasinungalingan. Wala na akong hinihingi sa'yo, kundi ang patawarin mo ako, Amara. Hindi para sa sarili ko, kundi para makalaya ka, para hindi ka na magdala ng bigat ng galit. Ang mga salitang yon ay tumagos sa pinakalalim na bahagi ng puso ni Amara. Sa loob ng 5 taon, dinala niya ang galit, ang hinanakit, at ang pagkasuklam. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang mata ng lalaki, ang kalaliman ng kanyang pagsisisi, unti-unting bumitaw ang bigat na yon sa kanyang dibdib. Hindi niya pinatawad si Lucas para sa lalaki, kundi para sa sarili niya. Para hindi na siya muling maging bilanggo ng kanyang nakaraan. Inabot ni Lucas ang kanyang kamay. Dahan-dahang inilapat ito sa nanginginig na balikat ni Amara. Walang mali siya. Tanging paggalang at pag-unawa. Ang init ng kanyang palad ay kumalat sa balat ni Amara. Nagbigay ng kalinga at kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ang kanyang mga mata ay naging basang-basa ng luha, ngunit ngayon ay luha ng paghilom, hindi ng sakit. Ang gabi ay lumipas ng tahimik.
Kinabukasan, habang sumisikat ang araw sa silangan, nagising si Amara sa tabi ni Lucas. Hindi sila magkatabi sa isang kama, kundi magkatabi sa isang lumang banig sa sala. Parehong pinagmamasdan ang mga bata na tahimik na natutulog. Ang mga sinag ng araw ay dahan-dahang tumagos sa mga bintana, nagbigay ng liwanag sa silid. Tiningnan ni Amara si Lucas na tahimik na nakatingin sa labas. Isang matamis at masarap na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mga dingding na itinayo niya sa kanyang puso ay unti-unting gumuho. 5 taon pa ang lumipas. Ang bahay ng pag-asa ay naging isang pamilyar at masiglang kanlungan sa tabing dagat, puno ng tawanan at pag-asa. Si Yoshiel ay isa ng malusog at matangkad na binatilyo. Masiglang nakikipaglaro sa mga kapatid niya sa ampunan. Ang bawat galaw ay patunay ng buhay na minsan ay nasa bingit ng kamatayan. Sa bawat tibok ng kanyang puso, naroon ang alaala ng pagmamahal na nagligtas sa kanya, hindi lamang ng operasyon ni Lucas, kundi ng sakripisyo ni Amara. Sa isang pribadong nursing home, si Doña Serapina ay nakaupo sa isang wheelchair. Ang kanyang mga mata ay malabo na at ang dating matapang na tindig ay nawala na. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit. Nahawak ang isang lumang litrato ni Yoshiel, ang nag-iisang larawan na nagpapaalala sa kanya ng apong minsan niyang itinaboy. Ang nag-iisang koneksyon sa pamilyang Daluyon na hindi na niya kailanman mayayakap muli. Isang tahimik na parusa ang kanyang naging kapalaran, ang pagkakakulong sa sarili niyang pagsisisi hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Si Felicia naman, matapos ang kanyang pagkakakulong, ay nabubulok sa kulungan, walang kaibigan, walang pamilya, at puno ng pait. Ang kapangyarihan at yaman na pinagnasaan niya ay naging abo at naiwan siya sa kadiliman ng kanyang sariling kasamaan. Ngunit sa tabing dagat, sa ilalim ng isang matandang puno ng niyog, magkatabing nakaupo sina Lucas at Amara. Pinagmamasdan ang mga bata na naglalaro sa buhangin. Hindi na sila bumalik sa mansyon. Ang kanilang tahanan ay ang bahay ng pag-asa at ang kanilang kayamanan ay ang pagmamahal na ibinibigay at natatanggap nila mula sa mga batang kanilang kinupkop.